Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon na ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, dry run para sa seguridad ng traslasyon rides isinagawa ng PNP. Registration fee ng top box at saddlebag sa motorsiklo tinanggal na ng LTO. 12 healthy habits na maaaring maging guide ngayong 2026 handog ng DOH. Kultura ng Kape Binida sa anibersaryo ng isang coffee shop sa Zamboanga del Norte. No limit ang sinayin sa Arabic sa kauna-unahang pagkakataon. EDSA busway nakatakdang dagdagan ng 3 pang istasyon. Dagdag sahod para sa manggagawat kasambahay sa Northern Mindanao, aprobado na. At sa balitang sports, Manny Pacquiao pinarangalan sa World Sports Summit sa Dubai. At sa mundo ng showbiz, Rufa Gutierrez kumuha ng Master's Degree in Communication Arts sa edad na 51. Sa ating unang Better News ngayong araw, pinagting ng Philippine National Police ang mga hakbang sa seguridad para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno matapos magtipon ng daang-daang kapulisan sa Plaza Miranda bilang paghahanda sa idadaos na traslasyon sa Biyernes. Ang naging kaganapan ibabalita ni Willie Borja. Daang-daang kapulisan ang nagtipon sa Plaza Miranda sa Manila bilang bahagi ng paghahanda ng Philippine National Police para sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa Biyernes, January 9. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga hakbang ng PNP ang mas pinaigting na deployment at mahigpit na monitoring upang tiyakin ang seguridad at kaayusan ng milyon-milyong deboto na inaasahang lalawak sa traslasyon. Isinasapinal na rin ng Manila Police District ang mga security protocol para sa traslasyon. Nakapagpakalat na rin ang MPD ng mga tauhan simula January 2 para sa mga kaugnay na aktibidad tulad ng pagbabasbas sa mga replika, pagbihis sa poon at mga misa. Gayet ni Nartates, bagamat wala pa silang namomonitor na anumang tiyak na banta sa seguridad, magde-deploy pa rin ang PNP ng humigit kumulang 15,000 hanggang 18,000 na tauhan sa Manila at mga karatig na lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa DZRH TV, ito si Willie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman po para sa mga motorista, another tipid ang balitang hatid ng Land Transportation Office o LTO dahil inalis na ng ahensya ang bayad sa pagpaparehistro ng top box at saddlebag ng mga motor. Buong detalye tutukan sa report ni Rodrick Manuel. Mababawasan na ang gastos ng mga motorcycle rider dahil inalis na ng Land Transportation Office o LTO ang 100 piso na sinisingil na bayad sa rehistro ng top box at saddlebag na nakakabit sa kanilang motorsiklo. Alinsunod dito sa 7-point policy agenda ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pag-aari ng buhay ng mga rider na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay. Naniniwala naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, malaki ang maitutulong nito para mabawasan ang gastusin ng mga motorcycle rider. Gayunpaman, nilinaw ng LTO na mananatili pa rin ang proseso ng pagpaparehistro upang matiyak ang kaligtasan at pagsunod sa itinakdang pamantayan sa kalsada. Sa halip na official receipt, maglalabas ang ahensya ng certificate bilang patunay na inirehistro ang mga custom-made top box at saddlebag. Hinikayat naman ni Lacanilao ang lahat ng mga kaugnay na stakeholder na tulungan ng mga may-ari ng motorsiklo na makumpleto ang mga proseso ng pagpaparehistro nang walang pagkaantala kasunod ng nasabing bagong direktiba. Para sa DZRH TV, ito si Rodrick Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. New Year, New Me!
isa lang yan sa mga kataganang karamihan tuwing pagpasok ang panibagong taon. Ngunit malamang marami ay clueless pa rin kung paano nga ba nila ito sisimulan. For no more dahil naglabas ang Department of Health o DOH ng 12 healthy habits na maaari mong gamitin bilang guide ngayong 2026. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa report ni James Galange. May munting mungka yung Department of Health o DOH para sa mga Pinoy ngayong pagpasok ng panibagong taon na tiyak maaaring makatulong sa pag-achieve ng mga New Year's resolution. Ito rin ay base sa mga naitalang dami ng sakit, kaso ng road accidents at iba pa noong nakarang taon na dapat ay maiwasan o mabawasan ngayong 2026. At una na nga rito ang pag-exercise para sa buwan ng Enero kung saan rekomenda ng kagawaran ay ang kalahati hanggang sa 1 oras na paggalaw kada araw. Habang kasama namang inirekomenda ng DOH ang pagsunod sa pinggang Pinoy para sa masustansyang pagkain. Gayun din ang regular na pagbabakuna, check-up upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Samantala, nais din ng kagawaran na gawing prioridad ng mga Pinoy pag-aalaga sa kanilang mental health kung saan ayon sa isang pag-aaral ay nakapagtala ng 1 sa bawat 10 adult ang nakakaranas ng moderate hanggang severe depressive symptoms. At sa iba pang banda, sunod namang dapat iwasan ayon sa Department of Health ay ang pagkakasangkot sa iba't ibang uri ng aksidente, partikular na sa daan. Kung saan sa huling pagtaya ng kagawaran ay meron na kaagad 1,384 reported cases of road crash magmula lamang nitong December 21, 2025 hanggang January 5, 2026. At 7 sa 10 kaso rito ay nasawi sakay ng motorsiklo. Kaya naman mahigpit na pagpapaalala ng DOH ang pagsusuot ng helmet dahil nila karamihan sa mga road crash injuries ay dahil nakamotor ng walang suot na protective gears. Samantala, ilan pa sa safety tips na mungkahay ng kagawaran ay ang pangangalaga sa katawan mula sa simpleng paghuhugas ng kamay, saktong oras ng tulog hanggang sa pag-iwas sa iba't ibang klase ng bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Habang nais naman paigtingin ng kagawaran ngayong taon ang panawagan sa bukas na pag-uusap at edukasyon pagdating sa ligtas na ipagtalik o safe sex sa tulong ng mga programa at iba't ibang proyekto. At panghuli ay ang pagkakaroon ng disiplina sa katawan at paayos sa paggawa ng personal na desisyon dahil sa huli tayo rin naman ang magdadala ng mga naging pagpili natin hanggang sa pagtawid muli sa panibagong taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa hilig ng mga Pinoy sa kape, hindi na kailangan pang ipaliwanag ang kaliwat ka ng pagsulpot ng iba't ibang startup cafe sa loob at labas ng Metro Manila. At isa nga po sa mga coffee shop na ito na matatagpuan sa Dipolog, Zamboanga del Norte, kung saan mayroon silang misyon na itaguyod pa ang lokal na industriya ng kape sa Pilipinas. Mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Magsasaka ang puso ng industriya ng kape, itong pinangahawakan ni Vincent Egador, may-ari ng Bara Barista Cafe sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Isang bara barista sa mga nangangarap na itaguyod ang probinsya bilang isang rising coffee destination, bagay na kanilang isinulong sa kanilang 11-day anniversary celebration noong nagdaang Nobyembre. Dito, bumida ang champion farmers sa 2 araw na coffee farm immersion sa Barangay Buena Vista sa Sergio Osmeña Sr., kung saan ipinakilala sa mga kapwa magsasaka at mga cafe enthusiast ang iba't ibang aspeto ng farm management hanggang sa post-harvest processing. Sinundan ito ng isang question and answer forum na mas lalong nagpalalim sa kalaman na mga kalahok kaugnay ng kanilang naging immersion. Para kay Regador, layon ang naturang inisyatiba na magbalik loob sa mga sakahan, ang lugar kung saan umuusbong ang makulay na kwento ng kape sa probinsya. Paraan din niya ito para kilalanin ang dedikasyon ng kanilang mga magsasaka at payabumi ng kalaman sa coffee sustainability at production. Sa hinaharap, nangako rin ng Bara Barista na susuportahan ng mga inisyatiba na lalong magpapalakas sa lokal na industriya ng kape gaya ng partnerships, training at farm immersions. Naniniwala rin si Regador na malaki ang potensyal ng kape sa Zamboanga del Norte, kaya't marapat lamang anya itong ipagdiwang. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa iba pang balita, sa kauna-unahan namang pagkakataon ay isinalin sa wikang Arabic ang makasaysayan at unang nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Ito po ay pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq bilang bahagi ng komemorasyon ng ika-50 taong relasyong pangdiplomasya ng dalawang bansa. Ang makasaysayang pagkasaliin sa report ni Dustin Bayog. Inilunsad ng Philippine Embassy sa Iraq ang translation project para sa una at makasaysayang nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Ang naturang pagsasalin mula sa original nito na 19th century ay bilang pagkilala sa 50 taong relasyon sa pagitan ng bansang Pilipinas at Iraq. Ito ang kauna-unahang pagsasali sa wikang Arabic kung saan naabot sa 4 milyong tao sa mundo ang gumagamit ng ganitong wika. Pinangunahan ni Riyad Mahdi Jassim Al-Najjar mula sa University of Baghdad ang pagsasaling katuwang tulong mula sa embahada at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala ngayong taon ay inaasahan na magiging available ang kopya ng translation para sa publiko. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado naman ngayong taon ang pagpapatayo ng 3 pang istasyon ng EDSA Busway ayon sa Department of Transportation. Layon po nito na mas magbigay ginhawa sa biyahe ng mga pasahero at mas maengganyo pa ang karamihan na gumamit ng public transport. Buong detalye sa report ni Rose Rivera. Magdadagdag ng 3 bagong istasyon ng Department of Transportation sa EDSA Busway bilang bahagi ng modernization plan nito sa 2026. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, itatayo ang mga bagong istasyon sa Cubao, Magallanes at PITX. Layo nito na mapabilis ang biyahe at mapabuti ang access ng mga commuters sa EDSA. Sisimulan ng construction sa Enero 2026 at inaasahan na bubuksan sa unang quarter ng taon ang Kamuning Station na magkakaroon ng elevators at escalators para sa mga PWD senior citizens at buntis. May nakaplano na rin na hiwalay na footbridge sa lugar bukod pa sa MRT3. Kasabay nito, inatasan ng DOTR ang mga bus operator na magdagdag ng unit sa EDSA Carousel habang may ginagawang rehabilitasyon sa EDSA. Dinagdagan din ng MRT3 ang kapasidad nito sa pamamagitan ng pag-deploy ng Dalian trains, lalo na sa rush hours. Samantala, inanunsyo rin na tapos na ang reblocking at asphalt overlay ng DPWH sa bahagi ng EDSA Buendia Station. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman po para sa ating mga manggagawa at kasambahay sa Northern Mindanao dahil kasado na ang inyong dagdag sahod na ipatutupad simula January 16 kung saan maaaring tumaas sa 500 pesos ang inyong daily minimum wage. Ang kabuang halaga ng dagdag sahod, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na may aumento na 39 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ng Northern Mindanao o Region 10. Ito ay matapos na pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission ang Wage Order No. RX-24 sa pulong noong December 22. Sa ilalim ng wage order, tataas ng 39 pesos ang minimum wage para sa non-agriculture at agriculture sectors. Dahil dito, magiging 500 pesos na ang arawang sahod para sa wage category 1 at 485 pesos naman para sa wage category 2 sa rehiyon. Ipatutupad ang aumento sa dalawang tranche kung saan 25 pesos ang unang dagdag sahod simula Enero 16 at karagdagang 14 pesos para sa Mayo 1. Kasabay nito, pinagtibay rin ang Wage Order No. RBXDW06 na nagbibigay ng 500 pesos na buwan ng dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Northern Mindanao. Dahil dito, magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage ng ating domestic workers na epektibo na rin sa darating na Enero 16. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Pinarangalan ng Filipino boxing icon na si Manny Pacman Pacquiao sa World Sports Summit sa Dubai bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang karera at ambag sa international sport. Basta sa balitang sports, narito si Matchpoint, Millie Borja.
Pinarangalan ng Filipino boxing icon na si Manny Pacman Pacquiao para sa kanyang natatanging karera sa sport sa ginanap na World Sports Summit sa Dubai noong huling bahagi ng 2025. Ginawaran si Pacquiao ng Global Outstanding Sporting Career Award noong December 29 ni His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ikalawang deputy ruler ng Dubai, president ng UAE National Olympic Committee at chairman ng Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation. Nasaksihan ng seremonya ng paggawa din ng Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum at Sheikh Maktoum bin Mohammed Al Maktoum, first deputy ruler ng Dubai. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Pacquiao na inaalay niya ang parangal sa lahat ng nangarap at pinanghinaan ng loob. Binigyan din niya na hindi lang kamao ang gamit sa laban ng buhay, kundi puso upang magkaisang mga tao. Ang World Sports Summit na may temang Uniting World Through Sport ay kauna-unahang pandaigdigang pagtitipon sa Dubai ng mga elite athlete at mga pinuno sa industriya ng sport. Ang parangal ibinigay hindi lamang bilang pagkilala sa makasasayang karera ni Pacquiao na naghatid sa kanya ng mga world title sa 8 magkakaibang weight divisions, kundi pati sa kanyang ambag bilang isang humanitarian. Ayon kay Sheikh Hamdan bin Mohammed, naniniwala ang Dubai sa positibong papel ng sport sa paghubog ng mas magandang kinabukasan ng mga lipunan at ang pagpaparangal kay Pacquiao ay patunay sa kapangyarihan ng disiplina at dedikasyon upang maging inspirasyon sa buong mundo. Bahagi rin si Pacquiao sa isang panel discussion kasama ang heavyweight champion na si Alexander Usyk, kung saan binahagi niya ang kanyang pag-ahon mula sa kahirapan sa Pilipinas patungo sa pagiging isang pandaigdigang icon. Natanggap ang parangal ilang linggo matapos italaga ng World Boxing Council si Pacquiao bilang Fighter of the Century. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng aktres na si Rufa Gutierrez matapos i-share ang kanyang pagbabalik eskwela. And this time, kumuha naman siya ng master's degree at the age of 51. Ang kwento ng aktres sa Showbiz Report na ito. Balik buhay estudyante ang 51-year-old actress na si Rufa Gutierrez. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Rufa na master's degree in communication arts naman ang kanyang kinuha sa Philippine Women's University, kung saan din siya nagtapos taong 2022. Saying nga ng mom of two, feeling inspired to rekindle my passion for learning. Sa panibagong milestone na ito sa buhay ng aktres at former beauty queen, very proud ang kanyang mommy Annabel Rama, gayon din ang kapatid na si Raymond at anak na si Lauren. Magunita na noong Disyembre, nasa Singapore ang pamilya Gutierrez matapos sumailalim sa isang spinal procedure ang batikang aktor na si Eddie Gutierrez. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutan mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang the better news. Ako po si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.